Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father. Araw ng Sabado sa unang linggo ng Kwaresma at patuloy tayo sa ating pagninilay upang tunay na tayo ay magkamit ng biyaya sa pagdiriwang ng Pasko ng muling pagkabuhay. Ang ating mga pagbasa ngayon ay nag-aanyaya sa atin na ngayong panahon ng Kwaresma gumawa ng higit sa kung ano ang pangkaraniwan nating ginagawa. At ang ibinigay na halimbawa, ang pagmamahal sa kaaway. Hindi natin ito ginagawa. At kadalasan kapag sinabing kaaway, iniiwasan natin sila, nilalayuan natin sila, hanggat maaari ayaw natin silang makita at lalo na ayaw natin silang makausap. Kaya nga 'di ba kapag sa isang samahan, meron tayong isang tao na sa palagay natin hindi natin makakasundo, hindi magiging ayon sa kung ano ang gusto natin. Hindi man natin siya itinuturing na kaaway, alam natin sa ating mga sarili, itong taong ito, makakabagka ko ito. Hindi kami magkakasundo nitong taong ito, kaya ang pinakamagandang gawin, umalis na lang. Tumahimik na lang, lumayo na lang, umiwas. Yan ang kadalasang ginagawa natin. At ang sabi ng Ebanghelyo, ginagawa rin yan ng mga publikano at ng mga hentil. Pero tayo ay mga anak ng Ama sa langit. At kung tunay tayong mga anak ng Ama sa langit, dapat gumawa tayo ng higit sa kung ano ang kaya nating gawin. Lagpasan natin yung mga bagay na ginagawa ng mga publikano at ng mga hentil. Sa samahan na kinaroroonan natin, mayroong tao na sa tingin mo hindi mo makakasundo, maaari kayong magkabagka, maaaring maging kaaway mo itong taong ito, mas patunayan mo sa sarili mo, mananatili ka sa samahan na yan at sisikapin mong tanggapin ang kung anong pagkatao mayroon itong kasama mo at sa biyaya ng Diyos hihingin mo nawa matutunan kong mahalin itong taong ito. Paggawa ng bagay na higit sa pangkaraniwan at nandoroon ang biyaya. Kaya napakahalaga itong itinuturong ito ng ating mga pagbasa sa atin ngayon. Kasi iba't iba ang maaaring dahilan kung bakit hindi natin magugustuhan ang tao, di ba? Sa unang pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio, sinasabi dito, ang Diyos naglagay ng batas, ng tuntunin para ating sundin. Hindi para tayo ay sakalin, hindi para tayo ay itali, na para bang hindi tayo magiging malaya. Ang batas, ang mga alituntunin ay ibinibigay ng Diyos upang ating sundin, upang mapalayo tayo sa anumang masama at sa anumang kapahamakan. Ang batas ay gabay kung papaano tayo dapat mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. At may mga kasama tayo na nagsisikap na mamuhay ng buong katapatan at ng buong katotohanan sa batas na itinuturo
ng Diyos. At hindi natin yun gusto. Ang tingin natin sa mga taong nagsisikap, isabuhay ang batas. Yung taong yan mahigpit. Yung taong yan walang sinasanto. Yung taong iyan, hindi mo yan pwedeng pagkatiwalaan. Mahigpit yan. At nagagalit tayo at lumalayo tayo sa mga taong ang tingin natin masyadong sumusunod sa kung ano ang sinasabi ng batas ng Diyos. Pero iyon ang kailangan natin. Sa mundo at sa lipunan na ginagalawan natin ngayon, na parabang ang umiiral, ang gagawin ko ay ang kung ano ang gusto ko. Parabang napakahirap mamuhay sa ganitong uri ng lipunan. Isipin na lamang nating mabuti kung ang gagawin natin, bawat isa sa atin ay kung ano ang gusto natin. Anong klaseng lipunan mayroon tayo? Gawin mo ang gusto mo, gagawin ko ang gusto ko, walang pakialaman. Hindi po iyan ang lipunan na gusto ng Diyos. Ang gusto ng Diyos sa atin ay mamuhay tayo bilang isang pamilya, nagmamahalan, nagtutulungan, nagkakaisa. Ang pinakabatayan ng pamumuhay ay ang kung ano ang sinasabi ng batas ng Diyos. Kaya unawain nating mabuti mga kapatid, ang ipinapaalalang ito ng ating mga pagbasa at hingin natin sa Diyos ang biyaya na masunod ang kanyang kalooban. Amen.